Ayan, hello mga ka-OFE. Wonderful greetings sa ating mga viewers worldwide. Welcome po sa ating new segment na 95 and Beyond, na kung saan tayo po ay magkikentuhan and will dive into real-life experiences ng mga ate at tita ninyo dito sa OFE. Also, please don't forget to subscribe to our FB page and YouTube channel para mapanood ang iba pa naming mga OFE segments. So, without further ado, get ready to connect with 95 and beyond. So, magpapakilala lang po ako. Ako po si Artistic Juru. And ako pa rin po ang iyong Queen of All Trades, Ate Kams. Tita Joyce. So, our topic today, surviving a loss, whether a loved one or material loss or even opportunities, will require time and compassion to achieve acceptance and healing. As we grow old and learn about the complexities of life, let's explore the way to recovery and healing. So, it could be a minor or major loss, whether has been impactful to you or to your loved ones. Malaki siyang learning curve for someone who's going through it. So yung first set of discussion natin mga ka-OFD dito sa 9 to 5 and beyond, we will share kung ano yung mga nawala sa amin at kung ano naging impact nito sa amin. So, ang first na mag-share will be me, si Tita Joyce. So, this one, sa akin because I have a major loss, I could say, was when na-retrench ako sa work ko nung pandemic because kung hindi alam ng marami, I was an OFW for like 11 years sa Singapore. So, during that time, that was way back 2020. So, nag serve ako sa hotel as a front liner and all that. So walang guest, so we have to close down. Then definitely my contract has ended na rin. So my lawyer asked me to go back sa Philippines. Then I will just come back if sakaling man na mag-reopen. So para sa akin, kawalan, that's my bread and butter. Work yun. Of course, breadwinner ako. So, alam ko na pag-uwi ko, malaki yung adjustment na gagawin ko. Then, I have to accept, wala man akong choice. Kasi, nung time na yon wala akong ibang alam na work. So, meron akong mga office related job na alam, but it would be limited during that time kasi puro call center, something na ayoko sana kasi galing na ako sa call center kung hindi nyo man nalalaman. So, yung pagkawalan ko ng choice, nabox ako doon sa idea na limited yung pwede kong gawin, pero mabait talaga si Lord. Gumawa siya ng way na, sabi ko kasi kung babalik ako ng Pilipinas even before wala pang pandemic, gusto kong bumalik sa Pilipinas. Pag may ginawa akong work, mararamdaman kong kailangan ako. Mararamdaman ko na ito na yung gagawin ko hanggang tumanda ako. Kasi ayokong bumalik sa Pilipinas ng um, wala akong ginagawa afterwards. Kasi sa totoo niyan, kahit nasa OFT tayo, hindi ako business minded talaga. So, nandun ako dun sa service sector kasi I was groomed to be in service. So, ganun yung mindset ko all throughout. So, hindi ko naman din inasahan na agad-agad. So, yung mga backup plans ko and all that, somehow nag-work. So, nag-work naman siya. And definitely, God moves in mysterious ways talaga. Uh, Palagi ko nung time na nag-a-adjust ako, sinamahan niya ako na definitely nag-pave yung way for me. And dahil doon, nag-try ako na mag-aral in related to my work akin. Then, recently, I have lost marami. I constantly about her. Bakit siya malaking impact sa akin? Kasi kasama na siya sa routine ko.
whenever I wake up and all that. And nung time kasi na wala siya, ang dami kong plans for us. No, may mga plan ako na kaming dalawa and all that. So, kahit especially a family member, pag kasi nawala siya dun sa routine mo, tapos hanapin mo, so whether it's a sibling, a relative, a pet, a close friend, whenever nawala siya dun sa routine mo, ang laking pag-a-adjust kasi every step of the way, may recall. So, nandun yung regret, nandun yung, anong tawag dito? Sana ganito na lang yung ginawa namin, sana ganito. Siguro, nung time na nagtatanong gano'n sa sarili ko, sabi daw nila kasi ano daw yun, para siyang wasting things na wala na nga. Kasi nga, yung mga success na na-miss, hindi naman daw ibig sabihin nun ay kulang. But of course, it's also a phase whereby the only thing you can do is to feel it fully. So, that's all for me. How about you, Juru? Ano yung mga bagay na nawala sa'yo? I think meron kang pinos na nag-trigger sa akin na ito yung gawin nating ito yung gawin nating episode next time because I saw how you parang nag-cope with that. Siguro yung nawala nga po si kuya. So, kasama na po siya ng Lord din. So, siya kasi yung pangalawa sa magkakapatid and ako yung pangatlo. So, magkasunod lang kami. And kami talaga yung laging magkausap. Kasi, pero tahimik talaga kasi siyang tao. And parang, siyempre, sa totoo lang, sa buong pamilya, naging epekto talaga sa family. Kasi parang second time na may nawala sa tawag dito, na matanda na, parang gano'n. Kasi yung first bata pa, parang baby pa lang. So, malaking impact yun sa family namin and sa akin. Kasi medyo mas marami kaming memories kasi kami yung laging magkausap kasi kami nga yung magkasunod. So, ayun, kasi tahimik nga siya. 'Pag may gusto siyang sabihin, may gusto siyang iutos, ako diretso. Kasi ako yung disseminate ng mga gusto niyang gawin, gano'n. Tapos so, nung nawala siya, parang parang naramdaman talaga naramdaman ko talaga yung parang puwang. Yun nga yung sinabi niyo po ate, na parang nawala na siya sa routine mo, parang sa mga biglang gagawin mo, maaalala mo, gano'n. Kaya parang, ayun, iba yung tama sa'kin kasi nga bilang kapatid na mas maraming interaction pati memories sa kanya. So, kahit na tahimik siya, kasi sabi pa nga ng mga kapitbahay namin, "Ay, yung para daw magpapare or what." Kasi nga sobrang tahimik, parang mabait or what. Pagkatapos, punta lang sa school, punta ng bahay, mga gano'n. Tapos sa work, work lang, tapos bahay, ganyan siya. So, tas sa kwarto lang siya kapag meron siyang gusto sabihin, sa'kin didiretso, mga gano'n. So, ayun. And, um, kahit na unti lang yung interaction niya sa tao, siyempre mami-miss mo din talaga yung interaction and maiisip mo, what if, yun nga, mas tumagal pa yung buhay niya, mas lalo na may family na kasi siya. So, kahit na wala na siya sa bahay, may sarili na siyang family and all, is nakakapanghinayang mga gano'ng bagay kasi nga kakapakasal lang nila nung asawa niya, tapos wala pang 1 year old yung anak niya. So, yun. Tapos siya pa yung talagang kasi accountancy yung tinapos niya and accountancy din siya, maganda din yung trabaho niya and all. So, parang yun, may malaking impact sa'kin kasi nga maganda yung buhay niya. Tapos siyempre sa'kin sa personal kong buhay dahil nga
ako yung sumunod. Siyempre sa Pinoy, 'pag Pinoy ka parang 'di ba, ikaw yung susunod na panganay na. Kasi yung pang-una din namin may family na din. So yun, medyo biglang malaki yung pressure sa'kin. Tapos ano, ayun malaki yung pressure and ayun yung naging impact sa'kin and medyo nagkaroon ako ng ano ba dun, parang depression. Dun ako start nagkaroon ng mga triggers and depression. And ayun, ayun yung naging impact sa'kin. Ikaw Camille, baka ano yung mashi-share mo? Ayun po, thank you so much, Ate Julie and Ate Joyce sa mga shinare niyo po. Sa'kin naman, actually, paano ba? So, yung nawala sa'kin, so bago pa talaga ako magkaisip at magkaroon ng damdamin, charot. I mean, bata pa lang ako, like 21 days after ako pinanganak, parang nawala na agad ako. So, para FYI din po, 21 days nga after po ako pinanganak is nawalan na po ako ng nanay, which is nagkaroon kasi siya ng complications nung sa panganganak po. Gano'n. So, parang pero growing up naman po, hindi naman siya super duper parang naka-affect, gano'n. Kasi parang yung mga naiwan naman sa'kin is parang they let me feel naman po talaga na may family ako. Kumbaga hindi naman super ano, gano'n. Pero may mga times din talaga na mapapaisip ka ng what if kaya what if kaya ganito, hindi nangyari yun? Ano kayang situation yung meron? Magkaiba kaya siya sa situation na meron ngayon? Gano'n. So, when it comes to sa ano talaga po, mga loss, medyo hindi ako showy sa emotions. So, I will share 3 losses talaga na kapag ito yung nawawala talaga sa'kin, nagre-react ako emotionally driven. So, pinakauna nung actually nung narinig or nabasa ko 'tong question na 'to, pinakaunang nag-ano sa mind ko is yung mga panahon na nag-mi-ministry ako. So, sa ministry kasi may bagay na tinatawag na discipleship, wherein nag-aalaga ka din ng mga tao to lead them to Christ. Kumbaga, you are giving your time, your effort, almost your everything. Parang ako by that time, medyo ano pa po kasi ako nun eh, parang bata pa. Ganun. So parang yung mindset ko talaga, bigay lahat, parang ganon. Parang ito lang yung ano ko, ito na yung life ko, ganyan. Then, when, sa ministry kasi sa discipleship, hindi talaga mawawala na meron mawawala sa'yo. Gano'n. Kumbaga may mga tao na ni-reach out mo, hindi ka napapansinin, na parang wala kayong pinagsamahan, parang masakit. Masakit talaga. Dumating ako sa point na gano'n na nagke-question na ako na, "Bakit gano'n? Bakit ganyan?" But then, ah, growing up, parang pina-realize sa'kin ni Lord na may mga bagay talaga na nasa season sila na nasa iyo siya, parang gano'n. Kumbaga nasa buhay kayo ng bawat isa sa isang season, pero in other season nasa iba na rin siya, parang ibang path, gano'n. So hindi para kasi ang nagiging ano kasi sa'kin that time, parang naging hindi dapat magkasama kami forever, gano'n. Parang kasi kami nga yung partner, gano'n. Kumbaga ang tingin mo kasi sa mga tao, partner mo for Christ, gano'n. Pero hindi talaga yun maiiwasan kasi si Lord may unique plan for each of us na hindi mo puwedeng as a human, hindi mo siya puwedeng i-break. So, actually mamaya din parang parang sa isang ano ko din siya, isang a-answer ko din. And second po, ito talaga yung emotional driven reaction is medyo relate ako dun kay Ate Joyce, yung sa pet talaga, sa pet loss
So, first time ko na-experience yun, tulala talaga ako. Parang, bakit ilang years mo nalagaan, parang kasama mo siya ganun, tapos makikita mo na lang ganun. So, nung unang reaction ko, parang tulala ako. Then, yung second time, yun talaga yung parang doon talaga ako nag-breakdown. Naalala ko sa natatawa ako, pero malungkot. Alam mo yun, yung ganong memory. Kasi nung time na yun, Sunday, hindi, before that, nawala siya. So, nawala siya. Eh, syempre, naka-favorite ko sa maraming pusa ko. Parang ganun. Hindi naman sa may favoritism ako, pero siya kasi pinakamalambing sa lahat. Tapos nawala siya. 1 month siyang nawala. So, medyo nag-ano na ako nun. Naghahanap na ako, kasama, ganyan. Then, after 1 month, umuwi siya. Tapos pag-uwi niya, super, na yung, may sakit siya, ganon. So, we try. At that time po, student pa ako. Wala akong kakayahan talaga para mag-abet. Ganon. Pero ginagawan talaga namin na paraan para lang ma-survive siya. Tapos, after nun, umuwi siya after 1 month, parang 3 days lang. Wala na. Ganon. And then yung moment na nakita ko yun, kasi po, Sunday ng gabi, tapos parang nagising ako ng mga madaling araw. Connect ko siya para pakainin sana. Nakita ko dun sa labas. Nakita ko dun sa labas, wala na talaga. Eh, madaling araw yun. Madaling araw, tapos tulog pa yung mga tao sa bahay. Tapos tumawag talaga ako. Umiiyak ako. Hindi ko masabi kasi hindi ko pa siya matanggap. Hindi ko masabi. Tapos ayun. Tapos ayun, parang that time, parang sinusumpa. Sinusumpa talaga. Sinusumpa ko, ba't kasi wala akong pera? Ganyan. Di sana parang ganon. Ganon yung ko, ganon yung emotion ka doon. Pero tawa ko kasi, yung reaction nila nung tumawag ako, akala nila may something na nangyari sa akin. Kasi nga, hindi ako makapagsalita. Tapos, naiyak talaga ako. Ano nangyari sa'yo? Nagpapanik na sila, ganon. Tapos yun. Parang that time, parang doon na open talaga yung mind ko na ang pag-aalaga talaga is hindi siya, as a family talaga siya. Ganon. So, may mga times na they will help you in dun sa mga times na kasama mo sila. Ganon. So, maraming beses kayong naulit, which is napaka-heartbreaking. Pero yung impact sa akin nun talaga is yung mga nandito pa, mas maalagaan sila lang maayos at mabigyan ng tamang 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 care, gano'n. And then yung pangatlo naman na isa sa mga loss talaga na nahihirapan akong i-handle at may impact na sa'kin is yung pagkakawala ko ng tiwala sa isang tao. Yung hindi siya dahil nagsinungaling sa'kin, hindi sa gano'ng paraan, yung parang betrayal. Betrayal in a point of ano, halimbawa, ano ba? Basta yun, yung loss of trust kasi for me is a loss of hope na din. So, medyo hindi siya magandang traits. And the impact sa akin nun, syempre, is to depend more talaga sa Lord instead to depend more on myself and to other people. Ganun. Pero it doesn't mean naman you are not or you will not ask for help na. Kasi kaya nga tayo may kasama para may agape din tayo. So, yung loss of trust and loss of hope talaga is your impact mo sa akin is to depend more on God. So that's why in our second discussion, the question is, what are the ways you did to cope, especially pag may mga occasional triggers na hindi maiwasan? So, first po, Ate Juro, ikaw po ba? Ayan. So, nakwento ko nga din yung last time, yun nga, yung about sa
depression na may mga part sa buhay natin na kailangan na natin ng konsulta, 'di ba, parang gano'n. Yun yung sinabi ko last time sa isang episode natin. Which is ayun, kailangan yung parang hindi na siya naggagamot sa isang tulog lang, hindi na siya naggagamot sa isang kuwentuhan lang, mga gano'n. So, um, kahit na parang hesitant ka and in denial ka, nagpa-check-up ako. And ayun, ayun under medication, may mga iniinom tayo everyday. So, hindi siya madali kasi may mga ano ka, may mga side effects yung mga iniinom mo. Um, pero kapag siyempre yun, nakakatulong din talaga siya. Kapag siyempre kung kaya mo kasi talagang hindi uminom at kaya mo na hindi magdepende sa gamot, eh, di go. Pero alam mo yun, para sa'kin nakakatulong din talaga yung gamot. Kasi nga kung talagang hindi mo kaya sa sarili mo. And kapag may mga triggers na gano'n, ayun, nakakatulong sa'kin yung gamot and all. Tapos yung pinakasimple din talaga na nakakatulong sa'kin is yung pagtulog. Minsan yun talaga, parang kahit papaano hindi mo nararamdaman masyado yung bigat ng pakiramdam. Tapos lumalabas ako, naglalakad ako, kahit saan lang. Tapos malaking bagay na yung hangin, tas yung mga tanawin, magiging grateful ka. Yung gano'n kasimple kasi 'pag nalabas ka, makita mo yung ibang tao, ganyan, naka-smile sila and all, or parang they live everyday, parang mga gano'n. So, madami kang nakikita na puwede kang maging grateful for. Tapos minsan dinadaan ko sa trabaho, parang I keep myself busy para, kahit papaano may direksyon yung araw mo. Tapos parang minsan yung work kasi becomes my way of surviving, na kahit parang hindi ako okey, gumagalaw pa rin ako. Pero minsan, madalas, tulog talaga. Tulog talaga kahit 10 hours, 24 hours, 24 hours, 12 hours, gano'n, sobrang tulog. So, hindi ko sinasabing parang healed na ako, siyempre tulong pa rin ng Lord. Everyday talaga, everyday iba't iba talaga yung struggle. Pero natututo ako na parang huminga uli, parang gano'n, unti-unti, araw-araw. So, tinatanggap ko na hindi ako okey, naging in denial kasi ako nung una. So, sa gitna ng lahat din 'to, dahil nga yung pagkawala ni kuya is dahil din sa pagiging workaholic niya and pagiging abusado sa katawan niya sa mga iniinom niyang energy drink. So, dahil wala naman siyang bisyo, yun lang talaga yung energy drink yung dun siya ano, medyo addict sa kape, energy drink and all. So, ayun, naging gentle na ako sa sarili ko na, hindi na ako umaasa sa gano'n. Dati rin kasi ako lagi akong iinom ako ng Cobra para makapag-work, mga gano'n. Pero ngayon ginagawa ko na yung natural, which is para magkaroon ng energy, tulog, tapos yung, lalabas or para maglalakad, mag-exercise, mag-stretching, tapos makiusap sa tao para magkaroon ka ng energy, motivation para mag-work. So, hindi ka na umaasa sa mga gano'n na artificial na hindi din nakakatulong in the long run sa'yo. So, yun, dun ako, dun ako nagko-come up ano, cope, ayun yung cope mechanism. Cope mechanism ba yun? Sa mga occasional triggers ko, kaya kaya naiiwasan ko siya. Ikaw ano, Camille, anong mga ano mo, cope mechanism mo? Ayun po. So, sa akin siguro, doon sa tatlong nabanggit ko kanina, yung una talaga, yung di siya parang hindi mo siya basta kung mechanism eh. Kasi parang nangyari, ano, I learned it in a hard way.
nung sa akin na siya nangyari personally, parang parang that time kasi nung may mga loss na tao, parang hindi ko matanggap, gano'n, 'di ba? Tapos nung sa akin na, Mm. okay, gets ko na. Kaya na, okay, gets ko na, kaya pala gano'n talaga. So, nung ano talaga is to depend talaga sa ano, plano ni Lord sa life mo in any aspect lang, hindi hindi lang sa aspect na yon wherein yung nabanggit ko nga yung sa discipleship, kundi sa lahat talaga na nangyayari. Kasi kapag hindi gano'n yung mindset na or perspective na meron tayo, parang ang hirap talagang mabuhay na puno ng ano, puno ng regrets, ng fear, or ng sama ng loob, ng grudges, gano'n. So, ang hirap. So, isa din talaga sa ano, naging, yun nga, yung nabanggit din po ni Ate Juro, is yung wag talagang mahihiya magpaano, na humingi ng tulong. 'Di ba? Itong mga bagay na yan is nag-i-exist sila to help us. Yung pagpapa-check-up, especially po sa mga, kasi may nabasa rin po ako lately sa Facebook. 'Di ba sa Facebook may mga parang nag-o-open, gano'n, nag-a-ask ng help. And most of them talaga, isa sa problem when it comes to mental health is nahihirapan sila na magpa-check-up kasi mahal. Totoo naman yun. That's why po, siguro, that's why po, ano, thankful din sa, ano, sa parang branch of government natin, they are making ways na for that. Sa area kasi namin, dito po sa Calamba, may free consultation, therapy, and medicine na. So, ayun, ang suggestion din talaga is to reach out to ano, City Health po to ask them about it. Kasi tingin ko hindi lang naman siya for this certain city. Kasi parang PhilHealth project siya. So, kung isa po yung may mga nanood man po sa atin that's struggling with it. So, may ways. May ways pa din. And hindi po makakabawas sa pagkatao talaga natin yung paghingi ng tulong. Yun din lang. Kasi, di ba, talagang mahirap sa umpisa. Pero kapag nandun na, is, yun, malaking tulong din talaga siya. And, ayun po, yung sa last naman, ito yung parang struggle pa talaga ako ngayon. Kasi parang ano eh, parang personal ano siya, parang grow trauma na rin siguro siya from childhood, yung sa last nga na nabanggit ko, yung loss of trust and hope, yung betrayal, yung mga gano'n, in any aspect, hindi lang sa pagsisinungaling, hindi lang sa yung parang pag-iwan, gano'n. So, yun. Up, up until now is coping pa rin ako, and yung pinakauna talagang ginagawa ko is to keep calm. Kalma lang talaga muna. Ano, hinga malalim, gano'n. And then, pray for it talaga. Then, ask God for wisdom, tsaka kumilos. So, ano yung, kasi, hindi man lahat ng bagay may solusyon. Sabi rin ni Ate Dora kanina, ano, minsan, yung katawan natin, kailangan yun din talaga ng pahinga. Parang natural way of rest. So, share ko na lang din siguro, parang bigla lang pumasok sa isip ko, yung story ni Elijah. So, si Elijah parang, ano siya, prophet siya sa, ano, sa Bible. And then, may times na sinabi niya kay Lord na, kuhanin mo na ako. Pero ayaw niya na mabuhay. Pero yung Mm. ginagawa sa kanya ni Lord is matulog ka, kumain ka. Oo, Tapos kumain ka. nagigising siya, ganun pa din. Ganun pa din. Ano pa rin siya, depressed pa din siya, stress pa din siya. Lord, kuhanin mo na ako, ayaw ko na talaga. And ulit-ulit, natulog siya. So, kumain siya. Then after nun, ano na siya, parang doon na siya naglimanagan, nag-rest na yung body niya, yung mind niya. Then, after that scene, sobrang dami na nangyari. Sobrang dami ng good things na nangyari. So, kailangan din lang talaga ng pause. Kailangan din talaga natin maintindihan if kailan tayo magpapahinga. Kasi kapag po may mga bagay na nawawala sa atin,
mostly human nature talaga is to chase for that. Di ba? Parang ang hirap. Kumbaga, kung hindi man to chase for that, to hold on, parang ayaw mong bitawan. Yung bitawan na hindi natin matanggap. Bakit nawala ko? Ganon. So, give rest talaga sa sa atin. How about you po, Ate Joyce? Thank you, Jurs and Cams, for sharing. Grabe no, sa murang edad ninyo. Murang edad. No, bata pa lang kayo, pero you have to cope on your own. Siyempre, ano yun, parang personal kasi, personal battle na hindi naman palaging meron kang kasama. Though yes, noted yung hihingi ka ng tulong or may tutulong sa'yo. Pero more likely kasi, it's your own strength, your own wisdom, and your own parang courage na rin to go through it. Well, for me, yung mga pinagdaanan ko nung nakabalik na ako after losing that job is nagpahinga din ako, kagaya ninyo. So, tinake ko yung like 3 weeks na break na hindi ako nag-iisip kung may work ba ako bukas, may work ba ako next time, ay next month rather. May pambayad ba ako? So wala akong maalalang nang hinayang ako doon sa pahinga na yon. Nagsabi ako sa sarili ko na matulog muna tayo. So natulog ako ng 3 weeks. Then later on, yun nga, dahil nga din napaka-generous ni God. Dumating sa akin yung work. So binigay siya sa akin instead na ako yung maghanap. So binigay siya sa akin. So buong puso ko naman siya tinanggap. After nun, hindi na ako natulog na maayos. So tuloy-tuloy na ako nag-work. So sabi ko gano'n, I thank you doon sa 3 weeks. Hindi ako nagigising ng super aga. Yung pala yung kabayaran ng lahat ng yun. Pero kidding aside, nung time na involved na yung emotions ko nung nawala si Nick, my pet, no? Doon ko realize na may mga taong concern sa akin. Yung pala mga kasama ko sa work, hindi ko lang pala sila kasama sa work. Ano sila, concerned sila sa welfare ko. I was given a time to grieve. Pinayagan ako ng boss ko na hindi pumasok. So, malaking bagay sa akin yun. Tapos, yung mga kasama ko sa work, sila yung gumagawa ng work ko. So, during that time, nung tinitake ko yung time ko ng grieving ko, sinasabi ko sa sarili ko, Joyce, you have to be okay. Sabi ko gano'n. Kasi may mga responsibilities ka. Tas kayo sa OFE, you're checking up on me. So malaking bagay sa akin yun na kasama ko kayo on the way of my recovery. Then of course, sabi to ni Juro yung idadaan mo talaga sa pahinga, tapos tutulungan mo yung sarili mo. Na-mention din to ni Cam. So, sinasabi ko yun sa sarili ko din nang dahil nga I have to show up. Wala akong choice but I have to show up. So, nung time na sinabi ko yung 3 months na nagpahinga, 3 weeks na nagpahinga ako sa after losing my great job. Ganun din siya nung I lost Mikmik. So, nag-pause tayo sa OFE ng 3 weeks. Kasi sinabi ko kailangan ko yung welcome ako ng work, tapos half-hearted ako, ayoko ng ganon. Tapos gagawa ako ng mga task ko, tapos hindi ako nakafocus, ayoko ng ganon. Sabi ko ganon kasi all out ako palagi and all that. So, nung time na sabi ko, you have to be okay na. Hindi naman niya sapilitan, but ano kasi siya, responsibility. So, parang sabi kong ganon, kung bibigay ako ng ganito lang, sabi kong ganon, paano yung mga iba kong gawain. So, ayaw naman ni Mikmik yun. Sabi ko parating ayaw naman niya ako nakikitang ganon. So, feeling ko naman, kung mag-tsatsaga ako sa sarili ko. Kasi you have to be patient on yourself, di ba? Kasi every time, kunwari, mafe-feel mo na you're losing something or you're
feeling mo hindi nagwo-work yung ginagawa mo, nadi-disappoint ka agad sa sarili mo. Parang, ano ba yan? Babalik ka ulit dun sa tawag dito, loss. Then, from then on, natanggap ko ganun pala siya talaga. So, there will be phases na hindi ka palaging okay. And it's okay not to be okay. So, during the time na after losing her, kasi magwa 1 month na siyang wala niyan. So, yung pag pinapattern ko yung first week na wala, second week na wala, third week na wala. Pagkagising ko kasi iniisip ko siya, pagka tulog ko kasi iniisip ko siya. Yung mga ganun. Pero right now, half of that pace, ang dinadaan ko na sa prayer, sabi ko, sana, sabi ko gano'n, paragi mo kaming babantayan and you'll be our angel, which happened. Short kwento lang, bakit ko napatunayan na gusto na niya kaming maging okay was when the time nang bumabagyo. Tapos, nag-short circuit kami. Then, very, very telling yung time kasi parang may nagsabi sa akin na huwag ka munang maligo. Kasi pag naligo ako, wala akong maririnig. Nag-decide ako na magstay kasi usually ganun yung routine ko, magstay muna ako sa kusina. Then doon ko narinig yung pagputok ng circuit breaker. Na parang may nagsabi sa akin na huwag ka munang maligo and all that. Pagkabukas ko ng pinto namin, nakita ko na yung apoy, nag-start na siya. So sabi ko gano'n, sabi ko gano'n. Tapos from that time, kasi nakatingin yung portrait ni Mikmik, yung kanyang memorabilia, naka-face siya dun sa kung saan merong apoy. Sabi ko, parang may angel. Tapos sabi ko gano'n, kailangan kong palaging nasa presence of mind kasi hindi ibig sabihin na nag-grieve ako, hindi na ako magiging present. So, during that time parang siyang wake-up call, sabi niya, parang gumising ka, parang gano'n na kailangan mong maging present at the moment kasi baka mapano ka. Parang gano'n yung nangyari. So, going back to that, nagkaroon ako ng 1 week na break because of the typhoon and all that. I'm not thanking the calamity, no, for having this break. Pero, na-assess ko yung sarili ko ng 1 week na to na pag hindi ka okay, mag-pause ka lang. Pag nafe-feel mo napapagod ka, huwag mong tapusin lahat, it's alright. Then pag need mo na ng help, it's okay for as long as na alam mo sa sarili mo na kailangan mo lang ng time, then babangon ka ulit. Ayun lang for me. Thank you. Ang haba, no? Nakakatuwa na may progress, no? May progress tayo dun sa nangyayari sa atin. Tapos, merong yung random na nangyayari na parang wake-up call natin. Yun talaga yung mga talagang alam mong hindi dahil sa'yo kaya nangyayari yun, parang gano'n. So, ayun yung makikita mo wake-up call mo. So, ngayon meron tayong third question. So, ito yung last question natin sa ating discussion. So, our question for today is, what advice will you give someone who is going through a significant loss right now? So, ako na muna sa lahat ng napagdaanan ko din, ang pinaka-first na ginagawa ko talaga is hindi siya harapin, yung emotion part, harapin yung nangyari, pero yung emotion part, medyo hindi ko naiintindihan. Parang overwhelmed ako na kapag masaya ang situation, parang slow ako. 'Pag, pag malungkot yung situation, hindi ako malungkot, parang gano'n. So, parang napansin ko din sa sarili ko na medyo late ako in terms sa emotion part, hindi ko napa-process. So, nakita ko na hindi ko kasi hinaharap emotionally yung mga nangyayari.
hinaharap ko lang siya technically, yung mga task, ano yung kailangan tapusin. Parang ayun yung parang robot na yun yung first na ano ko, na um, basta yun yung first instinct ko sa mga nangyari. Kahit nga yung kunyari merong emergency, kunyari kaya I mean parang pag may emergency kaya akala ko magne-nurse nga din ako, eh, kasi okey lang sa'kin yung mga dugo, yung mga gano'n. Parang hindi agad ako naano sa emosyon na kunyari may nahimatay, parang gano'n, yung na-nervous agad, basta parang gano'n. So, emotionally medyo mabagal akong i-process yung mga bagay-bagay. Pero ang pinaka-advice na mabibigay ko is yun, harapin mo talaga. All out din, yeah, emotionally and all. Um, Sa'kin kasi okey lang yun, yung gano'n na parang, sige focus ko muna kung ano yung kailangang matapos, emotionally ano, saka mo na lang, harapin kung yun talaga yung kailangan ng sitwasyon kasi ikaw yung ine-expect na step up, eh. Pero ako kasi talagang kahit meron akong pagkakataon na harapin na yung emotional ano, emotionally damaged, emotional damage dun sa situation, hindi ko talaga din hinarap kahit may pagkakataon, parang gano'n. So, tapos inaano ko dun sa parang binibisi ko yung sarili ko na, "Ay, hindi kailangan pa ako, eh, kailangan pa ako ng situation," parang gano'n. Yun, alam kong mahirap in denial ka, eh. Parang mahirap harapin yung sakit, yung katahimikan na nangyari sa'yo yun, na may biglang magbabago talaga sa buhay mo, hindi hindi ka sanay sa mga pagbabago. Pero lagi kong sinasabi, "Okey lang 'yan." Parang gano'n. Parang you need to heal talaga and harapin yung mga bagay-bagay 'pag may pagkakataon na, hindi yung iiwasan mo. Tapos you really have to face it, kahit paunti-unti. Lalo na kapag may pagkakataon ka. Kunyari kung nasa therapy ka tapos ayaw mo pa rin ilabas, 'di ba yung mga gano'n? So, kasi nung mga panahon talaga din ng burol at bibig, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko, hindi ko rin alam yung nararamdaman ko. Parang tulala, parang hindi nagfa-function yung emotion ko. Tapos parang hindi ko ino-all out yung yung ginagawa dun and all. Parang hindi ako nagluluksa, parang nandun lang ako kasi, ay kapatid ako or nag-aasikaso ng pagkain, nag-aasikaso ng ganito, parang gano'n. Dumating lang after everything had quiet down, parang ayun. Parang nung biglang dun pumasok na ano, parang yun, dun naggi-grieve na parang sa mga triggers lang. Ayun, so ang advice ko talaga parang okey lang, wag mong piliting sarili mo mag-move on agad. So, pakinggan mo din yung sarili mo, yung nararamdaman mo. Kung iiyak ka, umiyak ka. Kung yun nga, tama, kung mananahimik ka muna or magpapahinga, ayos lang yun. Kasi that time, nagsabi ako kay uncle, kay Uncle Carl, sabi ko, alis na ako ng OFE. Pero, parang, hindi niya ako pinayagan. Sabi niya, hindi niya ako pinayagan na umalis ng OFE. That time, hindi ko naintindihan, bakit? Bakit? Bakit ayaw niya akong payagan, gusto ko ng pahinga. Sabi niya kung gusto ko ng pahinga, magpahinga ako pero hindi ako aalis ng OFE. Sabi niya kailangan daw ako ng OFE, ganyan. So, kung magpapahinga okey lang, pero wag kang aalis. So, ayun, dun ako nagpatuloy talaga dun sa pagsabi ni uncle. Pero alam mo yun, may double meaning kasi yung sinasabi din ni uncle, eh, na parang okey lang magpahinga pero wag kang aalis. Kasi nga parang siguro depressed ako, eh. So, may mga suicidal thoughts ako, eh. So, parang double double meaning din siya. So, ayun talagang wag mo din kalimutan na yun nga may pag-asa, na parang kahit ngayon sobrang sakit kasi kaya sobrang sakit kasi 'pag nawawalan parang marami ka kasing what if, eh, kaya masakit. Parang hindi masakit physically, pero 'pag masakit kasi yung puso mo, masakit din yung buong katawan mo, parang gano'n.
So, bakit masakit emotionally? Kasi nga may mga what if ka na hindi mo siya kinausap ng matagal, mga gano'n, na parang, um, 'pag ginawa ko ba 'to ngayon matutuwa siya, mga gano'n. So, kaya parang 'pag may ginagawa akong, hindi maganda na alam kong hindi niya nagugustuhan kung buhay pa siya, parang mas nalulugmok ka. So, ayun, parang kahit na masakit ngayon, kailangan mong kayanin kasi nga nandito ka pa. So, may pagkakataon ka pa everyday na na malungkot. May pagkakataon yun, I'm grateful na may pagkakataon pa akong maging malungkot and may pagkakataon pa ako na umiyak, na mag-grief sa kanya. And yun, talagang gagamitin mo na lang yung emosyon na yun para naman tulungan yung sarili mo at yung ibang tao dun sa grief na nararamdaman mo. Kasi, 'pag nadaanan mo yun, matutulungan mo din yung iba na gano'n din yung nararamdaman. So yun, matuto tayo na mabuhay, dahil meron pa tayong buhay. Yun lang po. Ikaw naman, Kams? Alam po. Ayun po, sa'kin po siguro every episode nasasabi ko siya. Kasi ito talaga yung ano ko, parang hindi na siya motto sa buhay is ano talaga, enjoy the pain. Yan talaga. Kasi parang ang weird, ba't mae-enjoy yung pain? 'Di ba? Para ba yun yung sinasabi nga ni Ate Dora din na kapag nandun ka sa pain, dun ano parang i-ano mo, rest ka talaga muna. Kasi although hindi talaga katulad nga po ng nasabi natin dito, hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na magawa yun. Kaya kapag binigyan ka ng pagkakataon na magawa yun, i-grab mo na talaga. Kasi ibig sabihin, ayun na talaga yung pinaka-moment ng ano mo, ng life mo na to move forward. Yun nga din yung parang nakwento ni Ate Jess kanina, na may mga wake up call talaga tayo sa life natin na, oo nga, no, kailangan natin mag-move forward, kailangan natin na gawin to, ganyan. So, ako kasi dumating ako sa point na parang ano eh, parang um, yung mga loss, parang ano ka na lang, nonchalant na lang, yung ganon. Which is, napaka-danger din niya. Which is, nasabi nga na siguro, pwede kasi kapag nag-trigger yun, tapos nagsama-sama lahat, tapos wala ka nang pakiramdam for all the things kasi feeling mo wala ka na rin. So, doon may mga possibility na mangyari, yung mga ayaw nating mangyari, di ba? So, always, ano talaga, always take a rest talaga kapag mga ganitong bagay. And naniniwala naman ako na, yun nga, sabi nga sa ano, Romans 8:28, basahin ko na lang din siya. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Kasi lahat naman talaga is, lahat na nangyayari sa buhay natin may purpose. Sa ngayon talaga, may mga bagay na nangyayari na hindi natin maintindihan. Pero katulad na ng sabi ni Ate Juro, 'di ba, parang hindi niya mag-gets bakit ayaw siya paalisin, ganyan. Pero, um, going on forward, maintindihan mo, okey, kaya pala gano'n. Kaya pala ako nag-stay do'n, kaya pala ganito yung nangyari, kasi kailangan ko pala yung ano, yung strength na yun for this thing, 'di ba? Kasi all the pain, lalo na kapag may nawawala sa atin, hindi lang naman sakit yung nagiging resulta niya. Yung sakit process siya, pero yung result niya is strength talaga and more characters sa buhay natin that will help us build our future in any aspect na kung saan man tayo dinala ni Lord. Kung para ka man sa business, 'di ba? Kung para sa life mo, kung para pa sa marriage life mo, kung magpapakasal ka na ba, yung mga gano'n. Makakatulong yung mga bagay na pinagdadaanan natin do'n sa mga
bagay na kung saan tayo papunta na sa ngayon hindi mo natin alam, pero yun nga, all things work together. Sige, yung ano, kalimutan ko yung title ng movie, pero yung ano line na all is well. Yan, all is well din talaga. Ayun lang. Yun lang po. Ito po, Ate Joyce. Um, Thank you for sharing those things kasi pwede ko siyang magamit, no? So, hindi lang ako, pati yung mga makakapanood ng ating material today. Kasi may mga iba na baka discreet lang when it comes to facing their battle. So, baka kasi ayaw muna nila na i-share sa iba and all that. So, hahanap sila ng way. So, from this video clip of us, may mga iba na, normal lang pala yung ganong feeling, ganun pala talaga, pwede ko pala yun gawin. So, thank you for that, Jurs and Cams. For me siguro, dalawang bagay. Be kind to yourself and be grateful. Be kind to yourself kasi um, hindi yon nangyari because you're at fault. Hindi yon nangyari because pinaparusahan ka. Hindi yon nangyari because may pagkukulang ka and all that. Kailangan lang talaga siyang mangyari. And be grateful kasi um, di ba sinasabi nila habang may buhay may pag-asa. So um, in every breath that you take in the morning, pagkagising mo, you'll have your purpose. So, hindi ka lang nandyan para mahirapan, hindi ka lang nandyan para um, madamihan sa problema. Hindi ka lang tambakan ng problema. Hindi ka lang ganon. You're someone who can solve problems when it comes to your family relations, sa work mo man, and sa personal struggle mo. You're more than your pain. So, sabi ni Kams, enjoy your pain. But you're more than that also. So, huwag kang magpapatalo dun sa pain mo kasi um, sa sa bawat try mo na maging okay, means to say, nandun yung will to live. So, appreciate those time. Tsaka ano, pag tawag nito, pag may binibigay daw sa atin na problema, kahit gasgas na to, ibig sabihin daw nun kaya natin. So, I hope kung sino man yung makakapanood nitong aming munting episode today will have to remember na you're you're precious. Oh, sabi yan sa Lord of the Rings, you're precious. So, lahat ng aspect ng life mo, when it comes to your pain, when it comes to your joy in life, you're precious. So, pinili ka para pagdaanan yun. Kasi ibig sabihin nun, kaya mo. Ayun lang for me. Ayan, thank you so much, Ate Joyce and Ate Juro sa mga answers and advices natin para sa ating mga nanonood ngayon. No? So, talagang nag-strike dun sa akin yung sinabi ni Ate Joyce na, so, ano, na yung be kind. Kasi totoo yun. Yun nga, na-share ko din kanina. Na yun yung unang ano ko eh, yun yung unang pumasok sa isip ko nung ano, nawalan na ako ng alaga, ng family, na ano, parang kasalanan ko kasi hindi ko nagawa ng paraan. Yung gano'n. So, talagang sobrang ano, sobrang laking impact talaga nun na be the best ally of yourself as well. No? So, for our takeaways po, Ate Juro, ikaw ba? Ano ba yung mga takeaways mo sa ating episode for today? Ayan, ang take-away ko is yun din, yung pinakadulo na sinabi ni Ate Joyce na ayun yung nagsa-summarize kasi dun sa lahat ng sinabi din natin na situation, which is be kind to yourself and be the best ally of yourself. So, ayun po yung takeaway ko.
Ayun po. So, nasabi ko na yung akin, na-advance ko na yung akin, no? So, be kind to yourself. Ano po, ikaw po, Ate Joyce, baka meron ka po pang takeaway. Gusto ko lang magpasalamat because you guys been a great part of my journey. Thank you guys. I'm grateful. So, yun talagang sobrang lalim ng chikahan natin today. And talagang yung mga loss na pinagdadaan natin, masakit talaga siya, no? Especially if yung mga nawala na to, bagay man yan, tao, pet, di ba? Or opportunity, or iba't ibang, basta nawala, is talagang mahalaga sa'yo, masakit talaga. And there is no easy way to cope, pero kailangan talaga natin pagdaanan. And we must always remember na momentary lang lahat ng to. Pagdadaanan lang talaga natin sila. So, kailangan lang natin na maging present at that moment. Ito yung hindi ko makakalimutan na sinabi ng philosophy teacher ko nung senior high. Ibigay mo lang kung ano yung hinihingi ng pagkakataon. Kasi most of us, nagiging stress tayo dun sa task. Yung sabi nga ni Ate Joyce, yung mga what if or regrets, kaya hindi tayo nagiging kind sa self natin. As well as we are scared doon sa future na wala tong mga bagay or mga tao or mga mahal natin sa buhay na hindi na natin sila kasama. Di ba? Nakakalungkot din. Ako, meron din akong times minsan na siguro kung kasama ko pa dito yung ganyan, ang saya. Yung may ganon, di ba? So, yun yung kaya kailangan lang natin maging present dun sa present time. Even though we are going through a great loss, it gives us a grounding moment talaga to be grateful dun sa mga bagay, mga tao na nandyan for us. And then, ayun guys, and I hope guys sa mga nakapanood po ng ating episode for tonight is um, makuha niyo yung mga advices namin na ma-help kayo. Diba? Sabi ko na Ate Joyce, may mga baka isa kayo sa mga tao na nahihirapan, no? And I hope we help you guys with our own experiences as well. So, dito na nagtatapos ang aming fourth episode ng 95 and Beyond. So, abangan niyo po kami ulit ang mga ate at tita niyo para sa ating next chikahan at bonding. And of course, huwag niyong kalimutan mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media accounts ng OFP. So, till our next episode, paalam sa inyo mga ka-OFP. Bye-bye!